What's up sa inyo mga kaikot? Halina't samahan nyo ako mag-ikot na naman ngayong araw. Subukan pala natin ngayon lumuwas na Maynila para samahan ang aking bossing na pumunta sa isang meet and greet or fan meeting. Dahil sa 2 linggo na umuulan, naging sanhi ito ng pagbaha dito sa Pinas. Lalong-lalo na sa Pampanga, Bulacan at Kamaynilaan. Ang dapat na ruta natin ngayong araw ay ang kahabaan ng MacArthur Highway. Pero ayon sa balita, baha pa rin daw sa may Pampanga. At sira-sira ang daan dito. Gusto ko man sakyan si Master Raider pero ayaw ko nang sumukal at isugod siya sa baha. Kaya ninarapat ko na lang mga kaikot na magsasakyan para makapag super highway. Kaya lang kukunin ko pa yung kotse dun sa may Nueva Ecija. Kaya naman mga kaikot, uuwi pa tayong Nueva. At kung sa Nueva ang daan, wala tayong dadaan ng baha. Kaya kahit malayo ang ating iikutan, sungin na natin para masamahan ang aking bossing. Wala kasi siyang kasamang lumuwas at ayoko naman siyang hayaang mag-isa. Kaya naman tara mga kaikot at simulan na natin ang biyahe. So after ng shift, diretso uwi muna kami ng Nueva para kunin ang sasakyan. Inayos ko muna at inanda para sa malayong biyahe. Saktong alas 9 na magmula ng bumiyahe kami galing Nueva papuntang Quezon City. Total of 97 kilometers away ang layo ng EVM Convention Center kaya medyo malayo-layo ito. So ayun mga kaikot, sakto lang naman ang traffic papunta at hindi naman din kami ganun nagmamadali. Tamang chill rides lang. Tuloy-tuloy lang ang biyahe at tamang stopover lang dito sa may Petron para makapagtanghalian. May stock ang kailangan. Tamang kain lang kami, lalo na hindi naman ako papasok sa loob ng EVM Convention Center. Tapos pagkatapos kumain, tuloy na kami sa aming biyahe. Kaya lang mga kaikot, nagbago ang sitwasyon ng traffic kasi dito pa lang sa may Bukawi Toll Plaza, apaka-traffic na. Sagad kung sagad ang traffic hanggang sa makarating sa may Smart Connect. Kaya sa ganitong pagkakataon, dapat magdala talaga ng mahabang pasensya. Buti na lang kasama ko ang aking bossing, meron tayong kabidahan. Dahil doon, di naman kami nainip sa biyahe. Ang pupuntahan pala namin dito sa may Quezon City ay ang fan meet ni Doyong. Ewan ko ba kung bakit nahilig ang bossing ko sa ganito. Pero wala naman tayong magagawa, trip niya yan eh. Suportahan na lang natin. Unang beses kong mag-drive dito sa area na to ng Kamaynilaan. Kaya ako'y nangangapapa sa mga dadaanan. Kaya dahan-dahan lang tayo kasi hindi natin kabisado ang daanan. Pero buti na lang nakarating tayo ng safe at ligtas sa pupuntahan. Madali lang naman kami nakahanap ng parking at buti na lang lilim din. Pagdating namin doon, madaling-madali na ang aking bossing to the point na di na ako inintay at nagagalit sa akin bakit daw ang bagal-bagal ko. May kahigpitan ang security dito at hindi basta-basta ang makakapasok. Maraming bawal kaya nakailang balik ako, buti na lang nakapasok pa rin ako kahit paano. At nung nakapasok sa lobby, nagpalamig lang ako ng konti sa loob at sinamahan saglit ang aking bossing. So nagpicture-picture lang kami saglit for remembrance. Dahil magsisimula na ang event, lumabas na ako at doon na lang ako maghihintay sa sasakyan. So dahil di naman ako bumili ng ticket at wala naman akong hilig sa Koreano or Koreana, ganito talaga ang ating kapalaran, mag-aantay lang tayo sa labas. Pero aking napagtanto, bakit ko kailangan mag-antay dito sa labas ng matagal? Sabi ko, total, nasa Maynila na din ako, bakit di na lang ako magsimba sa Quiapo? Road trip tayo. Kaya dali-dali na ako nag-book ng mototaxi and for the first time, hindi na ako mag-aangkas. Kaya medyo excited ako sa experience na to. Sanay kasi ako mga kaikot na ako ang driver at hindi ako mahilig mag-commute. Lagi lang si Master Raider ang kasama natin sa bawat biyahe. From EVM Convention Center papuntang Quiapo Church is a total of 12 kilometers away. At in Manila term, malayo yan dahil sa traffic. At dahil sa tanghaling tapat at tirik na tirik ang araw, halina't samahan nyo akong humulas. Dahil din sa traffic mga kaikot, kaya naisipan kong hindi na magkotse at mag-book na lang ng angkas. Dahil tayo nakamotor, ramdam na ramdam natin ang init at ang traffic sa Maynila. Sanay tayo sa traffic ng Pampanga kaya medyo nanibago ako sa traffic ng Maynila. Sanay naman ako mga kaikot na bumiyahe ng Maynila na nakasasakyan pero hindi nakamotor. Kaya pag pupunta ng Maynila, hindi lang dapat mag-ingat kundi dapat triply ang ingat lalo na sa ating mga nakamotor.
Ganun pa man mga kaikot, habang patuloy ang aking biyahe papuntang Quiapo, si Bossing naman ay masayang masaya sa kanyang fan meet sa kanyang idol na si Doyu. Samantalang tayo naman ay nag-enjoy dito sa biyahe natin kahit sobrang init at traffic. Nag-enjoy tayo sa pagkangkas at ilang minuto lang nakarating na tayo dito sa Quiapo Church. Quiapo! So mga kaikot, pumasok na ako sa loob para magdasal at magpasalamat at nagpahinga lang ako dito sa loob ng simbahan. At nung nakapahinga na, bumili na ako ng mga pinabibili sa akin ni Mudra. Tapos ready na akong bumalik ng QC, kaya lang nagkaproblema ng konti, hindi ako makapag-book ng angkas. Pero buti na lang kahit papano nakapag-book pa rin ako. Di naman tayo masyadong nagtagal dito sa Quiapo, talagang dumaan lang tayo. At nang dumating ng angkas, umalis na ako para bumalik sa QC. Kung gaano katagal ang biyahe papunta, ganun din katagal ang biyahe pabalik. Pero meron dinaanan si kuya na less traffic. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik na rin ako sa EVM Convention Center. Saka dahil na nag-ikot tayo sa Kamaynilaan, hindi tayo masyadong matagal naghintay. Plus nakapagsimba pa tayo sa Quiapo. Dahil ko pa yung nag-drive. Na. Kaya tamang tambay na lang tayo dito mga kaikot at tamang trip. At hindi nagtagal, natapos na rin ang panit ng aking bossing. Nung tinanong ko siya kung nag-enjoy ba siya, oo daw, sobrang sulit ng bayad. Pwera lang doon sa high-bye kay Doyu na sobrang iksi at masyadong minadali. Pero kahit na ganun, sobra naman daw siyang nasiyahan sa fan meet na yon. At umuwi na kami para di masyadong gabihin sa daan. At all throughout ng biyahe, kinuwento lang sa akin ni Bossing o mga kaganapan sa loob at kung gaano siya nag-enjoy sa kanyang fan meet. Kaya naman kahit medyo nagintay at nainitan at nakapagsimba at nakapag kung ano-ano ginawa natin sa Kamaynilaan, syempre nag-enjoy na rin ako kasi nag-enjoy na din ang aking bossing. So hanggang dito na lang muna ang video mga kaikot. Hanggang sa susunod na lang ulit mga kaikot. Maraming salamat at umabot kayo dito hanggang sa dulo. Please like and subscribe sa aking channel na Notes Moto and follow sa aking TikTok. So hanggang dito na lang. Orange Mother out. Bye. Bye-bye.